lot na binebenta na ginawang residential lot, legal at safe po bang bumili? Ang dami kong nakikita sa Facebook na nagbebenta ng mga tinatawag na yuta-yuta lote-lote or farm row lot. Sabi nila, direct to the owner ang nasa mga ads nila sa Facebook. Usually, napakamura at meron silang easy payment na 20% down payment and the remaining are 3 years to pay, no interest. Yung iba naman, no DP pa. Example, yung 100 square meters, binibenta lang nila ng 3,000 per square meters. So, ang total nito is 300,000. Payable in 3 years. Biro mo, magkakaroon ka ng lote, ang monthly mo lang is 8,334. Doon na yun sa 100 square meters. Kaya ang daming naiinganyo, lalo na yung mga OFW natin, yung mga teacher, yan, yung mga siyempre, gusto nila magkaroon ng sariling lote. In the future, mapatayuan ng bahay. Kayang-kaya nila yung monthly amortization. Kaya nga, naiinganyo ang marami na bumili ng ganitong mga investment na nakakita sa Facebook na mga ads. So, ang tanong natin, safe po bang bumili ng mga ganitong lote-lote para sa inyong investment? Hindi po ba masasayang ang inyong hard-earned money sa mga ganitong sistema? Ang kinakatwiran kasi ng mga may-ari, sila naman daw ang direktang may-ari. So, usually nakikipag-joint venture sila sa mga developer na makakatulong nila para magbenta at mag-develop ng mga subdivision, ng mga lote nila. For example, meron silang 1 hektaryang lupa. Equivalent yun sa 10,000 square meters. Kung hahatiin yun ng let's say tigwa 100 square meters, so magkakaroon sila ng 100 lots na ibebenta, di ba? Napakalaking earnings yun kung sa 3,000 per square meters. Po, hindi porket ang kausap nyo ay ang tunay na may-ari nung malaking lupa na halimbawa, yun nga, sinabi ko, yung 1 hectare, ang hindi ibig sabihin na ikaw ang na may-ari ay may ganap ka ng magagawa o kung ano man ang gusto mo dun sa lupa mo. Hindi po absolute ang karapatan mo at may mga limitasyon ito or minsan may mga requirements na dapat gawin bago ka magbenta ng mga lupa. Katulad nga po niyan, kasi pag ang malaking lupa, halimbawa yan nga 1 hectare, hinati po yan sa 100 lots, 'di ba? Ito po ay complex subdivision plan na nangangailangan ng license to sell sa HLURB para maaprubahan ang inyong subdivision plan na ipapasok kasi yan, yung subdivision plan, ipapasok kasi yan sa DENR o kaya sa LRA. Yan. Ang provision na to, ang presidential decree na ito ay yung number 967. Executive arm that implements this law is the Department of Human Settlement and Urban Development. Kaya ito yung formerly na HLURB. This law regulates the right of the landowner to subdivide his property into several lots and subdivision project for the purpose of lot selling. If you are that landowner, you must comply with all the necessary and stringent requirements
required by the DHSUD so that the license to sell will be issued in your favor. Hindi kayo mai-issuehan ng license to sell, magkakaroon kayo ng kaso na isa pa, maaapektuhan din yung mga bumili ng lupa sa inyo kasi nga hindi kayo maaaprubahan ng subdivision plan para magkaroon ng individual title ang mga bumili sa inyo ng lupa. Magkakaroon ng alam nyo, napaka-problematic situation ng mga bumibili ng mga ganitong mga property sa mga landowner. Kasi nga usually ang mga ganitong mga sitwasyon lalo na dito sa ating lugar dito sa Bulacan, nababalitaan ko, pumapayag yung mga landowner na magkaroon ng joint venture. Merong mga developer na hindi naman legitimate na mga developer na pumapasok sa mga ganitong sitwasyon para kumita ng malaki. Pero napaka-problematic nito. Kawawa naman po yung mga buyers natin. Isa ka ba sa mga bumili ng ganito? Kailangan prepared ka sa mga problematic situation na haharapin mo. Unang-una, the area is not located in the residential zone. Usually, mga ganitong mga sitwasyon, yun nga yung mga malalaking lupa, 'di ba? Ano yan farm lot yan. So, yung conversion niyan baka mahirapan in the future. Lalong-lalo na kapag complicated ang subdivision plan, more than 100, yung 20 nga lang complicated na lalo pa yung mga 100 lots na sinubdivide, di ba? Number 2, the area is not suited site for housing. There is an instance that the row lots are located inside the hazard zone and protected area. Katulad nga dito nga, di ba? Mga protected area kasi na hindi magkakaroon ng conversion katulad ng mga timberland, yan, mga reserve area yan, mga water reservoir, yung mga dadaanan ng mga malalapit sa mga river, yan, forestry, minerals, yan, hindi mako-convert. Kawawa naman kayo, 'di ba? Pangatlo, usually, yung mga ganitong mga binebenta na mura dahil nga sa farm lot, the area is not accessible to public transportation. Yun ay mahirap para sa mga bumili na magtatayo ng mga residential lot, 'di ba? Pa kung minsan wala silang right of way. Ngayon, meron nga ako nakausap sabing ganun, bibili pa daw sila ng right of way para mabili nila yung Alam nyo kasi, yung pag mga legitimate na subdivision, mga developer na meron yan dapat na mga amenities, meron drainage system, merong Meralco Pool. Kaya hindi ka manghihinayang sa mga legitimate na developer. Kaya lang matitigas ang ulo rin ng mga ng mga Pilipino gusto makamura. Later on, mapapamura ka dahil hindi ka magkakaroon ng sariling titulo mo. Nga, ang napaka-problematic na sitwasyon, pag wala kang right of way, bibili ka pa. Another na budget na naman 'yon, 'di ba? Napakahirap. Napakahirap na sitwasyon. At saka yan hindi ma-develop yung roads nyo. O aasa kayo, sinasabi nga, may nakausap nga ako, ang barangay na daw ang bahalang gumawa ng roads. Tama ba naman yun? Kung ikaw magde-develop ka, kailangan kasama yung sistema ng right of way, mga roads, 'di ba?
Napakahirap ng mga sitwasyon ng mga buyers natin na nakabili ng mga ganyang lote-lote. Kasi parang parang ginawa lang nilang hotcake ay yung kumbaga yung parang kalamay lang ang ginawa. Walang right of way. At yaan po ay hindi maaaprubahan sa DENR or kung ipapasok nila sa LRA para sa subdivision plan. Kasi hahanapan po talaga kayo ng license to sell. So, papaano magkakaroon ng individual title yung mga bumili sa inyo? Kawawa naman sila. Kaya nga, importante na ma-educate ang ating mga mamamayan na huwag bumili sa mga ganitong mga lote-lote or sa mga subdivision na hindi naman legitimate na mga developer. Sinasabi nila, ikaw naman, ma'am, ang binibenta mo kasi mamahaling mga subdivision, pang mayaman lang yan. Alam niyo po, kaya po tayo mga lalong naghihirap dahil sa hindi tayo nakikinig sa batas. Kailangan po natin na malaman ang batas para yung ating hard-earned money ay hindi masayang. Makita niyo po ang ating government kaya ginawa yung Presidential Decree 957 para proteksyonan ang mga landowner din at ang mga bumibili ng mga subdivision na ganito. Kaya kailangan iba yung may alam sa batas, 'di ba? Iba po yung may alam, kaya po kailangan bago kayo bumili ng inyong mga investment, lalo na ng property, kailangan po alamin nyo muna kung yan ba ay may license to sell. Kasi pag walang license to sell yan, in the future po katulad yan, hahanapan nyo sila hindi kayo magkakaroon ng individual title dahil nga yung conversion nun. Kasi minsan yung zonal ng municipality ay hindi angko para maging residential yung lugar na binili nyo. Kaya yun, mananatiling farm lot. Pero dahil nga na-subdivide, magiging residential yun, pero hindi po yun maaaprubahan sa gobyerno. So, ano magagawa nyo? Di wala kayong pinanghahawakan na titulo na kayo nga ang tunay na nagmamay-ari. Isa pa, kung magpapatayo na kayo ng bahay, syempre kailangan nyo ng tubig, kailangan nyo ng Meralco. O, papaano yun? Hindi kayo makakabitan ng Meralco, hindi kayo makakabitan ng dahil yung zonal zone nun ay hindi aplikable para magkaroon ng mga ganong mga pribilehiyo. Diba? Hindi kayo magkakaroon ng tubig at ilaw. Anong gagawin nyo? Poso na lang. Okay naman kung poso. Kaya lang, kaya nyo bang tagalan yun? Ayun pa, isa pa, syempre pag marami ng community sa lugar, magkakaroon ng tendency nun maaaring bumaha. Dahil nga, wala silang sapat na drainage system. Napakahirap. Kaya sana isipin nyo po na kaya kami gumagawa ng mga ganitong content para malaman nyo na kami po ay nagmamalasakit sa inyo. Hindi po kami naghahanap ng kaaway. Ito po ay buong puso naming pinaglilingkod. Ako nga po pala si Elizabeth de Guzman, isang licensed real estate broker. Handa ko po kayong tulungan. Nagtatransfer din po ako ng mga title at saka tumutulong ako para magbenta ng mga lupa na gusto magbenta pero kailangan legal. Kasi po license po tayo.
Iba po kasi pag may license, protektado ang seller at ang buyer. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aking vlog. Thank you.